Kabanata 7381. Kabanata 7381. Nanghihinayang nagtanong si Harper, "So nihilos Devard Morgoth?" Umiling si Taiyi at nagpaliwanag, "Hindi. Si Morgoth ay nihilos. Si nihilos ay si Morgoth." Natuklasan na siguro ni James ang kanyang pagkakakilanlan bago tayo pumasok sa Wuya Palace. Kaya naman hindi siya pinayagang sumama. Sabay-sabay na hingal ang lahat sa revelasyon. Masayang sabi ni Yasmina, "He would take whatever he wanted as his own and is indeed a terrifying entity." Kung ako si James, hindi rin ako comfortable na payagan siyang sumama sa amin. Tumingin si Taiyi kay Yasmina at sinabing, "Pero andito siya." Inasahan ba ni James na mangyayari ito? Nang matapos siyang magsalita, naglagay si Morgoth ng isang malaking hugis kono na porma sayon sa kanilang paligid. Kinakabahang tanong ni Marius, "Sinisikap din ba niya tayong bitag?" Tumigil ka na sa pagsasalita at sa halip ay magsisimulang maglinang. Naka-cross-legged si Yasmina sa pwesto at nakapikit ang maganda niyang mga mata. Agad namang sumunod si Taiyi. Ang iba ay nagtinginan ng may pagtataka ngunit naupo rin, nakapikit, at nagsimulang magtanim. Samantala, sa silangang bahagi ng Wuya Palace, isang sword light ang bumaba sa ibabaw ng isang bundok. Sa sumunod na sandali, nag-transform ito bilang James. Nakabihis na. Isang puting damit, siya ay nagniningning ng isang hangin ng maharlika. Ang kanyang buhok ay lumilipad, at ang kanyang malalalim na mata ay parang isang malawak na universo na may kumikislap na mga bituin. Biglang ikinaway ni James ang kanyang kamay at tinawag si Yulia mula sa kanyang espasyo. Napatango-tango si Yulia, saka pinatatag ang sarili. Tumingin siya kay James, punong-puno ng hindi makapaniwala ang maganda nitong mukha. "As you wish, naikot ko na ang Wuya Palace ng mga 8,100 beses. Kontento ka na ba?" Nanginginig si Yulia sa sinabi niya. She lowered her head and asked nervously, "What do you mean?" "Hindi ko maintindihan." Lumingon si James habang nakatalikod ang mga kamay, natutulog na nakatingin kay Yulia. "You're not a very good actor, Lila. Nobility and arrogance are engraved in your very soul. It's obvious how much you're trying to suppress it. Nahihirapan akong isipin kung sino ang makakapagpababa sa isang tulad mo para maisakatuparan ang planong ito. At saka, ako ang iyong target." Sa matalim na titig ni James, lalo pang ibinaba ni Yulia ang ulo. Halatang nagi-guilty siya at nalilito kung paano tutugon. Huminga ng malalim si James at ngumiti ng malungkot. "Nahulog ako sa aking inner demons noong huling pagkakataon dahil napagtanto ko na ang mga pinagkakatiwalaan ay maaaring magbago balang araw at gawin ang hindi inaasahan ng wala saan. Volume. Kung wala ang tulong ni Frona sa pagpapatatag ng aking cultivation heart, tiyak na mahihirapan pa rin akong maniwala na ikaw ang pinakamahusay na nagtago ng iyong mga motibo." "No, ay." Na-trigger sa mga salita ni James, napaatras si Yulia at sumigaw, "Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin ginustong maging ganito, pero wala akong choice." Pagkatapos magsalita, bumagsak siya sa lupa at umiyak ng kasaysayan, nasasaktan at nawalan ng pag-asa. Kabanata 7382. Tumingin si James kay Yulia nang hindi umuusad para i-comfort ito. Gusto niyang marinig ang malinaw na sagot mula rito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, pinunasan ng lumuluhang si Yulia ang kanyang mga mata, dahan-daang tumayo, at nagtanong, "Paano mo nalaman?" Kalmadong sagot ni James, "I already gave you the answer. You're a deity and not a very good actor. I knew as soon as you came to ask for help." Gulat na tanong ni Yulia, "Bakit ka sumama sa akin kung nakita mo na ito? Bakit hindi makinig sa Path Protectors at pumasok sa Historial Palace?" Napangiti si James. "Paano mo ipapaliwanag ang sarili mo sa mga taong nagpadala sa iyo kung hindi ako nahulog sa bitag?" Kitang-kita sa mga mata ni Yulia ang sobrang komplikado sa kanyang tugon. Pumikit siya, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakonsensya siya, at kumirot ang kanyang puso. Kahit na siya ay pinagtaksilan, siya ay nag-aalala pa rin sa kanyang kaligtasan. Hindi niya maisip kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay para sa isang walang hiyang taksil. Lumalaban sa kanyang mga luha, sinabi ni Yulia, "Dahil natuklasan mo na ito ay isang bitag,
ipinapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Hindi mo magagawang sakupin ang Uya Palace. Matagal na nilang naplano ang lahat. Tumingin kay Yulia, na puno ng kalungkutan, dumilat si James at nagtanong, sino sila? Sina Amos, Quintinus, at Xanthocos ang tinutukoy mo. Baka ang Wait Arapath at Yeria. Panay ang tingin ni Yulia kay James na parang nahihirapan. Biglang lumitaw ang dalawang kislap ng liwanag sa likod ni Yulia. Sa sumunod na sandali, nagkatotoo sina Amos at Xanthocos. Itinaklap ni Xanthocos ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin kay James na may pagtatagumpay na ekspresyon. Haha! We meet again, James. I can't believe the last time we saw each other was in the Kadir Palace so many entrapoks ago. Ngumiti ng mahina si James. Nag-propose kang maging in-laws pero nawala nang walang sabi-sabi. Akala ko namatay ka na. Inikat ni Xanthocos ang kanyang balbas at tumawa. Mas matutuwa ako kung talagang may ganoong intensyon ka. Nakakalungkot na malamang hindi mo na kami sineseryoso ng mga langgam dahil may lakas ka na ngayong pabagsakin si Yefrins. Tumaas ang isang kilay ni James at nakangiting, nakaramdam ka pa rin ng pagkabalisa sa kabila ng pagkakaroon mo ng light thea sa iyong mga kamay at kailangan mong magpadala ng isa pang Kylo Rose God of Nothingness para i-hostage ang mga kaibigan ko. Mayabang na tumawa si Xanthocos na parang garantisadong panalo. Si James, gayunpaman, ay tumingin sa kanya na parang clown. Hindi siya nagalit at nanatiling kalmado. Tumayo si Amos sa tabi ni Xanthocos na may walang pakialam na ekspresyon, na parang kontrolado ang lahat. Umalis ka na James. Si Xanthocos meron. Nakuha na ang Zurius Path. Taya, mantra at nilinang ang triple nothingness martial technique. Ang Health Realm, siya ay hindi magagapi. Maging sina Quintinus at Amos ay nasa ilalim niya ngayon. Wala kang pagkakataon, Arg. Bago pa siya makatapos ay hinawakan ni Xanthocos at hinayla ang kanyang mahabang buhok. Namula ang mukha niya sa sobrang sakit, pero hindi niya magawang lumaban. Napapikit si James sa nakita, unti-unting nanliit ang mga mata. Napatingin si Xanthocos sa kanya at nanunuya, hindi mo inaasahan ito, di ba? Ikaw, James. Ang babaeng nagpakamatay dahil sa kanya. Ang pag-ibig para sa iyo ay magtataksil sa iyo balang araw. Walang sinabi si James bilang tugon, ngunit namula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xanthocos. Nag-aalalang sigaw ni Yulia, Go, James. Huwag kang mag-alala sa akin. Kailangan mong mabuhay para magkaroon ka ng pagkakataong makapaghiganti, iligtas ang iyong asawa, at mabawi ang health. Itinuro ni Xanthocos ang kanyang mga daliri sa kanya, tinatakan ang kanyang boses bago niya natapos ang pakikipag-usap kay James. Kabanata 7383. Tumingin si Xanthocos kay James at ngumiti. Masyado siyang maingay. Nagkita na kami sa wakas after so long. How can we let a servant ruin the atmosphere, right? Tahimik na tinitigan siya ni James. Sa susunod na sandali, ikanaway ni Xanthocos ang kanyang kamay, at isang kumikinang na mesa ang lumitaw sa harap nila. Ilang itim at puting ilaw ang kumikislap sa mesa, na nagpapakita ng 12-dosenang garapon ng alak kasama ng masaganang pagkain. Nakangiting sabi ni Xanthocos, You are a historical being that has dedicated your body to cultivation. However, I know of your love for wine. I'm also guessing na matagal ka nang hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain, di ba? Ipinadala ko ang aking mga tauhan upang hanapin ang Health Realm upang tipunin ang mga mahahalagang kayamanan na ito upang may bahagi ko ang mga ito sa iyo sa okasyong ito. Pinagmasdan ni James ang maluhong piging sa mesa. Pinaalis ni Xanthocos si Yulia at sinabing, hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Ang unang ulam ay tinatawag na steamed ancestral dragon. Ito ay ginawa mula sa malambot na karne ng ancestral dragon, dahan-daang pinasingaw ng nothingness path flames. Nagsalubong ang kilay ni James sa sinabi niya. Ancestral dragon. Yan ba si Irian mula sa Dark World since Void? Pinatay ba siya ni Xanthocos? After scanning the dish on the table, naramdaman ni James ang aura ni Irian mula dito. Damn it! Si Xanthocos ay talagang isang mabisyo at mapanlinlang na nilalang. Nang makita ang katahimikan ni James,
natawa si Xanthocos, ang pangalawang ulam ay nilagang toro. It's meat from the first ever green bull to exist. It's a rare delicacy. Green bull. Bundok ni Hedor. Namatay din ba siya? Isip ni James. Xanthocos chuckled, ang pangatlong ulam ay piniritong baboy. Ito ay gawa sa karne mula sa isang hayop na may ulo ng baboy at katawan ng tao, na tinatawag na avenue swine. Ito ay isang nilalang na nilinang sa daan-daang milyong taon. Ito ay talagang bihira. Hanapin. Naisip agad ni James si Quattro ngunit mabilis na pinawalang bisa ang iniisip. Noong siya ay nasa chessboard ni Mordecai, ginamit niya ang nothingness niyan pen upang mag-eksperimento sa kapalaran ni Quattro. Noon, maayos at buhay pa siya. Matapos mapapanatag ang sarili, si James. Makabuluhang hamupo ang galit. Kumpiyansa siya na nambobola si Xanthocos, hinahalo ang katotohanan sa kasinungalingan. Maaaring totoo ang ilan sa kanyang mga salita, ngunit imposibleng mapatay niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Nag-cross-arm si James at nakinig kay Xanthocos na dahan-daang ipinakilala ang natitirang mga pagkain ng may kapayapaan ng isip. Mula sa kanyang mga kaibigan mula sa Genesis Worlds hanggang Zymergy, si Xanthocos ay nagpahiwatig na patayin at gamitin sila sa pagkaing inihanda niya. Sa kanila, ang pinakakatawa-tawa ay si Phoebe. Nang matapos ang pagpapakilala, nakangiting tumingin si Xanthocos kay James, hindi naman masama ang handaan kung handaan, di ba? Medyo sira na. Sinulyapan ni James ang mga pinagkainan at ngumiti ng masama. Nanlaki ang mga mata ni Xanthocos sa gulat. Masyadong sira. Hinaway-kaway ni James ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi. Mabuti naman. Ang ibig kong sabihin ay kulang ang isang piging kung walang ulam na gawa sa isda. Mahalaga ito para sa isang magandang okusyong tulad nito. Agad na nagdilim ang mukha ni Xanthocos. Huwag kang lumampas habang mabait pa ako, James. Kabanata 7384. Inosenteng tiningnan ni James si Xanthocos. Sinasabi ko lang na walang ulam na walang isda. Bakit galit na galit ka? Si Xanthocos ay namumula sa galit. Ikaw. Biglang kinaway ni James ang kamay niya at pinutol si Xanthocos. Sige. Hindi magtatagal bago ko na kayo ay treat sa isang pagkain ng mga Katanji tanging delicacy. Ihahanda ko ang pinakamasarap na alak, mag-aayos ng magagandang musika at mga pagtatanghal, at hindi makakalimutan ang magagandang babae na samahan tayo. Mabilis na nabawasan ang galit ni Xanthocos, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay James, binuksan ang isang garapon ng alak, at itinaas ito sa kanya. Then it's a deal, James. No going back on your word. Here's a toast to you. Kumuha din si James ng isang garapon ng alak sa mesa at binuksan ito. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, a feast for a big shot like you must consist of the best fish from the health realm. Puff. Nabulunan si Xanthocos at iniluwa ang kanyang alak. Kampante si James sa nakita pero nagkunwaring nagulat. Anong problema, Xanthocos? Lasing ka na ba? Biglang inangat ni Xanthocos ang kanyang ulo, tinitigan si James ng matindi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nais na mapunit siya. Gayunpaman, nang makitang masayang umiinom si James, nilunok niya ang kanyang galit. Kumilos ka ng mayabang hanggat kaya mo, James. Kapag nasa lugar na ang lahat, aayusin ko ang lahat ng account sa iyo at maghihiganti ako sa kahihiyan na dinanas ko. Kinuha ni Xanthocos ang kanyang mga kagamitan at kumuha ng isang piraso ng karne ng dragon. Ngumunguya, sabi niya, ang sarap talaga. Try some, James. Hindi siya pinansin ni James at nagpatawag ng upuan. Umupo siya, itinaas ang isang paa sa kanyang upuan, at pagkatapos ay mahinahong uminom ng kanyang alak. Ano ba? Hindi mo ba gusto ang mga pagkaing ito? Desidido si Xanthocos na gamitin ang pagkakataon para pasukin si James. Hindi nasiyahan sa reaksyon ni James, hinawakan ni Xanthocos si Yulia at sinabing, dahil hindi sila gusto ni James, dapat mong kainin ang mga ito bilang kapalit niya. Dumampot siya ng isang piraso ng karne ng dragon at pilit itong ipinapasok sa bibig ni Yulia. Iniluwa ito ni Yulia at pinandilatan si Xanthocos, na sana ay mapatay niya ito. Malamang, alam niya kung ano ang gawa sa mga pinggan. Hinampas ni Xanthocos ang kanyang ulo.
Ibinabagsak siya sa lupa. Homie, walang utang na loob. Mas mabuting tapusin mo na lahat ng nasa mesa na ito. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Bilang ginamit ni Yulia ang lahat ng kanyang lakas, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya makapagsalita at tahimik lang siyang nakalapit sa mesa. Inabot pa lang niya ang plato ng karne ng dragon, nag-ambala siya ng isang garapon ng alak na inihagis mula sa kabilang panig. Nabasag ang garapon ng alak sa plato ng karne ng dragon, nagkalat ang ulam sa ibabaw ng mesa. Mabilis na binawi ni Yulia ang kanyang kamay at pasuray-suray na paatras, gulat na tinitigan si James. Napakunot-noo si Xanthako sa nakita at nanunuyang ngumiti. Reklamo ni James, "What the hell is this wine? This isn't worth of being called jade nectar. You have really bad taste, Xanthakos." Sumagot si Xanthakos, "Sorry, James. Ang alak ay ginawa gamit ang dugo ng ancestral dragon, pati na rin ang puso at atay ng yin ancestral god. Hindi ko pa nga natitikman ang sarili ko. Hayaan mo akong humigop." Habang nagsasalita, sinasadya ni Xanthakos na bigyang diin ang ancestral dragon at yin ancestral god. Pagkatapos noon ay inabot niya ang alak. Gayunpaman, ikinaway ni James ang kanyang kamay, at isang swordlight ang bumaril upang basagin ang lahat ng mga garapon ng alak. Kabanata 7385. Ang alak ay tumalsik kung saan-saan, at ang mga basag na pira-pirasong garapon ay lumipad, na sinira ang lahat ng pagkain sa mesa. Biglang nagtaas ng ulo si Xanthakos. "James!" Tinapik ni James ang garapon ng Chaos Absinthe sa kanyang kamay at naputol. "Ito ang tinatawag kong good wine." Nang makitang ibinuhos ni James ang alak sa kanyang bibig, umiinom ng malalaking lagok, kakaibang ngumiti si Xanthakos. Alam niyang kahit mukhang kalmado si James, kumukulo ang puso niya sa galit. Hindi lang siya makakilos dahil sa kanyang hindi magandang kalagayan. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Xanthakos na makita ang pinakamalakas na tao ng Greater Realms na nagdurusa. Matapos umubo ng 2 beses, sinabi niya, "Sira mo ang mga pinggan, James." "Paano kung?" Nakangiting sabi ni James, "Don't worry. I will treat you to Chaos Absinthe and a fish feast later. I'll make sure na hindi mo ito matatanggihan." Ang kanyang tono ay nababalot ng malinaw na puot. Tumawa si Xanthakos, "You're really humorous, James. Sana hindi mo na hinintay na dumating ang reinforcements at kalabanan ako." Ibinaba ni James ang kanyang garapon ng alak, tinitigan si Xanthakos, at nakangiting nagtanong, "Natatakot ka ba?" Matapos matigilan sandali, tumawa si Xanthakos. Si Amos na nakatayo sa likuran ay biglang humakbang. Tinitigan niya si James, puno ng pangungutya ang mga mata. "Sa tingin mo ba ang ilang mga mahihinang dinala mo ay may kakayahang labanan ng isang Kailoros God of Nothingness?" Pinandilatan ni Xanthakos si Amos at binalaan, "Bagaman isa kang Kailoros God of Nothingness, hindi ka dapat magsalita ng ganyan sa kaibigan ko." Mayabang na tinitigan ni Amos si James. "I'm merely speaking facts. Ibigay ang Kailoros Supreme at ang kanyang cetro kung matino ka. Kung hindi," putol ni Xanthakos, "Amos." Tumawa si James, pinutol siya. "A Kailoros God of Nothingness is nothing. I just scared one away just now." Napatingin sa kanya si Amos at Xanthakos na nagtataka. Ipinapalagay nila na si James ang pumatay kay Yephrins at nagdududa. Inaasahan nilang magkakaroon ng lakas si James para pabagsakin ang isang Kailoros God of Nothingness na ang lakas ay hamina ng kalahati. Pinag-iisipan nila kung na-overestimate nila siya. Nakangiting sabi ni James, "Among the friends I've brought in, there's Taiyi and Yasmina. Bukod pa rito, mayroon akong tulong ni Dylan at Mordecai. Hindi dapat mahirap para sa kanila na patayin si Kailoros God of Nothingness." Napapikit si Amos, nakaramdam ng inis sa kanyang mga sinabi. Tinuro ni Xanthakos si James at tumawa, "Lasing ka siguro, James. Paano matatalo ng mga nilalang mula sa Health Realm ang isang Kailoros?" Nakangiting sagot ni James, "Hindi ba't ang Kailoros God of Nothingness sa likod mo ay alipin mo rin, isang nilalang mula sa Health Realm?" Nilinggan niya si Amos na nagngangalit. Ngunit sa kawalan ng salita, kinaweyan niya ang kamay at tumawa, "Hindi ako makikipagtalo.
Sa sobrang tiwala mo, paano tayo tumaya? Kabanata 7386. Nagtaas ng kilay si James. Anong klaseng taya? Malamig na ngumiti si Xanthocles. Pusta tayo sa grupo ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Matatalo ako kung magagawa nilang pigilan ang Kailoros God of Firmament, si Quintinus, at darating para palakasin ka. Matatalo ka kung mahuli sila ni Quintinus at ibalik sila bilang mga hostage. Nakatingin sa confident na tingin ni Xanthocles, ngumiti si James at tumango. Anong nasa linya? Napangiti si Xanthocles. Napakasimple. Nakukuha ng nanalo ang gusto niya. Ibabalik ko sa iyo ang traidor na ito at papayagan kang gawin ang gusto mo sa kanya. You could even play with her all you want. Nakaturo kay Yulia, tumawa siya. Don't worry. I haven't used her yet. I wanted to give her to Quintinus, so she's still in good condition. Umiling si James. That won't be enough. Gusto ko rin si Lythea. Tumawa si Xanthocles. You're a faithful man, I give you that. Sige, ibabalik ko sila sa iyo kapag natalo ako. Gayunpaman, kung manalo ako. Tinitigan niya ng masama si James, hindi nagmamadaling tapusin ang kanyang pangungusap. James blurted, maaari kang magkaroon ng Frona at ang Kailoros Supreme Scepter. Tuwang-tuwa na tumayo si Xanthocles. Good. Ang bait mo. Ikaw ang epitome ng katwiran at pag-ibig. Pagkatapos magsalita, binaril ni Xanthocles ng itim at puting ilaw si James. Ang isang kontrata ng kaluluwa na nagniningning sa liwanag ay agad na lumitaw sa kawalan. Umiling si Yulia at nag-aalalang sumigaw, Hindi makapagbigkas ng anumang salita, sumugod siya upang subukang pigilan siya sa pagpirma sa kontrata. Gayunpaman, naglabas si Xanthocles ng isang sinag ng liwanag at ikinulong siya. Tiningnan ni James ang kontrata at agad itong pinirmahan gamit ang kanyang soul sigil. Ang kontrata ng kaluluwa ay naglabas ng isang pagsabog ng liwanag at pagkatapos ay nasunog sa abo, na nagpapahiwatig na ito ay nagkaroon ng bisa kaagad. Matagumpay na tumawa si Xanthocles na para bang nakamit niya ang dati niyang pinapangarap. Tuwang-tuwa siya na napakadali niyang nalinlang kay James sa kanyang tukana. Dahil nilinang niya ang triple nothingness martial technique, hindi na nakatali si B sa mga kontrata ng kaluluwa. Kahit na mabaigo si Quintinus, maaari niyang tumanggi sa kanyang salita at patayin si James ng may puwersa. Si James, gayunpaman, ay nasa isang masamang sitwasyon. Kulang siya ng supernatural power na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang kanyang kontrata sa kaluluwa, ibig sabihin ay mamamatay siya kung hindi niya matupad ang mga termino ng kontrata. Kapag namatay si James, maaari pa ring angkinan ni Xanthocles si Frona at ang Kailoros Supreme Scepter. Makakamit niya ang kanyang layunin nang wala. Kailangang gawin ang kahit ano. Alinmang paraan, siya ang magiging ultimate winner. Nakangiting tumingin si James kay Yulia na nawawalan ng pag-asa. Muli siyang umupo at dahan-daang humigop ng alak. Ilang sandali pa, isang itim at puting liwanag ang kumislap sa likod ni Amos at Yulia. Nang makita si Quintinus, sumugod si Xanthocles ng may pag-asa. Paano nangyari? Nagtagumpay ka ba? Itinulak ni Quintinus ang nasa sabik na si Xanthocles palayo, tumingin kay Amos, at sinabing, kailangan nating bumalik sa Xanadu Realm sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo maaaring manatili pa. Natigilan si Xanthocles sa kanyang sinabi. Maging si Amos na kanina pa kalmado ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng may pagtataka. Kumunot ang noo ni Quintinus at nag-udyok, aalis ka ba o hindi? Hindi ako maghihintay kung gusto mong manatili, ngunit huwag mong sisihin na hindi ako tapat na kaibigan. Kabanata 7387. Bago pa makapagsalita si Amos, sinunggaban ni Xanthocles si Quintinus at hinawakan siya. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka babalik sa Xanadu Realm? Nahuli mo ba si Taiyi at ang iba pa? Malamig na tinitigan siya ni Quintinus at muling itinulak palayo. Masyado ba kaming naging mapagbigay sa iyo, Xanthocles? Sino ka para manghimasok sa aming mga gawain? Nagsalubong ang kilay ni Xanthocles, nagulat sa sitwasyon. Biglang sumulpot si Amos sa harap ni Quintinus at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba't naplano na natin ang lahat?
Nagiging maayos ang lahat, kaya bakit mo gustong bumalik sa Xanadu Realm? Hindi mo ba gusto si Frona at ang Kailoros Supreme Scepter na ba? With a horrified expression, Quintinus responded, I can't be bothered about that now. We've run into a disaster. Baka hindi na tayo makabalik at lamunin pa kapag kaladkarin natin ito palabas. Nanlaki ang mga mata ni Amos sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Be more specific. He's here. He's back. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Nanginginig si Quintinus na parang nakakita ng multo, puno ng takot ang mukha. Napakunot ang noo ni Amos sa pagkataranta. Samantala, maingat na umupo si James na sumisipsip ng kanyang alak, namumuo ang ngisi sa kanyang gwapong mukha. Para siyang nanunood ng dula na parang walang kinalaman sa kanya. Galit na sinunggaban ni Xanthaco si Quintinus at nagtanong, magsalita ka ng maayos. Sino ang nandito? Sa Health Realm, sino ang posibleng gagawa ng Kailoros God of Nothingness ng sobrang takot? Muli siyang tinulak ni Quintinus palayo. Ikaw ay isa lamang langgam ng Health Realm. Wala kang alam. Ngayong nakabalik na siya, hindi lamang ang Health Realm ang magugulo, kundi pati ang Xanadu Realm ay mahuhugasan ng dugo. Isa itong sakuna na mas mapangwasak kaysa sa Lear O. Kapigatian. Bumaling siya kay Amos at sinabing, hindi na tayo makapaghintay pa. Dapat tayong bumalik sa Void World at bigyan ng babala ang iba na maghanda para sa isang matinding labanan. Nanginginig si Amos, at namutla ang mukha ng mapagtanto kung sino ang tinutukoy ni Quintinus. Matapos mag-isip sandali, hinawakan niya ang palso ni Quintinus at sinabing, tara na. Kailangan na nating umalis. Nang malapit na silang tumakas, isang ketikot-takot at masasamang tawa ang biglang umalangaw sa kawalan. Do you think this is your playground? You think you can come and go as you please? Si Amos at Quintinus ay natakot sa kanilang talino. Mabilis silang nag-transform sa mga light beam at tumakbo sa malayo. Nagbago ang ekspresyon ng Xanthacos. Drastically sa turn ng mga kaganapan. Galit na galit niyang sigaw, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Hindi ba pinalayas na ni James si Jeffrins? Sa kasamaang palad, walang sumagot sa kanyang tanong. Si Amos at Quintinus ay galit na tumatakbo para sa kanilang buhay at walang oras na abala sa kanya. Matapos ang mahabang katahimikan, lumingon si Xanthacos at pinandilatan si James. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito diba? Anong klaseng pakulo ang Neil Arrow mo? Inusenteng nagkibit balikat si James at nakangiting sinabi, I think you lost our bet, right? Kabanata 7388. Sandaling natigilan si Xanthacos. Sa susunod na sandali, sinugod niya si James na may galit na ekspresyon. Anong klaseng pangkukulam o pandaraya ang ginamit mo para takutin sila? Imposibleng magkaroon ka ng ganoong kakayahan. Kahit si Frona ay hindi magagawang panik sila ng ganoon. Nahaharap sa kanyang pagsabog, si James ay tumawa ng mapanukso. Umungol si Xanthacos, hindi ito maaaring totoo. Paano matatakot ang dalawang Kailoros Gods of Nothingness ng isang bata mula sa Health Realm? Kahit na bumalik ang Wait Arapath, hindi sana sila kumilos ng ganoon kapansin-pansin. Bilang Kailoros Gods of Nothingness, sila ay walang takot. Siguradong ilusyon ang dalawang iyon. Umatras siya ng 2 hakbang at itinuro si James. Siguro ngayon lang peke ang Quintinus na iyon. Ginawa mo yun para dayain si Amos at akitin siya. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo, James? Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay kung wala ang tulong nila? Nakabisado ko na ang triple nothingness martial technique at hindi ako matatalo sa Health Realm. Kahit na isinama mo ang 3 treasures at 5 spirits, hindi ka katugma sa akin. Tinapunan siya ni James ng isang casual na sulyap, pagkatapos ay nagpatuloy sa mahinahong pag-inom ng kanyang alak. Gulat na tinitigan ni Julia na nakakulong si James. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni James na takutin ang mga Kailoros Gods of Nothingness at pagkatapos ay galitin si Xanthacos hanggang sa malapit ng mabaliw. Iniisip niya kung paano niya ito hinugot. Biglang lumitaw ang ilang kislap ng liwanag sa likod ni Xanthacos at Julia. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Morgoth at iba pang mga kasamahan ni James.
Agad nilang pinalibutan ang lugar. Paano kung kasama tayo? Tinuya ni Morgoth, pinaglalaruan ng kanyang malademonyong sibat. Lumingon si Xanthocos kay Morgoth at sa iba pang lumitaw na may gulat na ekspresyon. You all made it out unscathed. Mukhang ang swerte mo talaga. Nakangiting sabi ni James, sabi ko natalo ka sa pastahan, Xanthocos. Ano ngayon? Ito ay peke. Dapat ay isang ilusyon. Nagpaputok ng dalawang sinag si Xanthocos sa mga kasama ni James. Pinaikot ni Morgoth ang kanyang malademonyong sibat, at agad na kumalat ang isang lilang pulang ilaw upang harangan ang mga pag-atake. Hindi ito maaaring totoo. Hindi matanggap ni Xanthocos ang katotohanan. Nang malapit na siyang mag-launch. Isa pang pag-atake, isang garapon ng Chaos Absinthe ang tumama sa kanyang likod. Siya ay nahulog sa lupa na may isang malakas na bagay, isang napakalalim na hukay. Napabuntong hininga si James. Nababahala ang kanyang kakulangan sa katalinuhan. Sa kaway ng kamay, tinawag ni James ang mga kulay abong ulap na kumikislap sa kidlat at tinatakan ang hukay sa lupa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Morgoth. Diretso rin ang tingin ni Morgoth sa kanya, dahilan para maging tense ang kapaligiran. Si Taiyi at ang iba pa sa likod ni Morgoth ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, binasag ni Morgoth ang katahimikan. Hindi mo ako sinama, kaya ako mismo ang pumasok. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki sa kanyang nagawa. James retorted, isa ka lang anino na mahilig sumunod sa amin. Agad na nawala ang mapang-asar na ekspresyon ni Morgoth, napalitan ng galit. Kaibigan ang tingin mo sayo, pero. Kabanata 7389. Nakangiting putol ni James kay Morgoth. How could I don't think of you as a friend? I wanted you to guard the entrance, but you didn't do your job well. I'm really disappointed. Tinitigan ni Morgoth si James at sinabing, sinasabi mo bang iniwan mo ako sa labas para pigilan ang kaluluwa ng Wait Arapath? Dismayadong sinabi ni James, sayang at hindi mo nagawa ang kailangan ko. Sa halip, sumunod ka na lang sa iba. Pero, nasa akin na ang pagpapahalaga sa iyo. Dapat alam ko na hindi mo kaya. Para maintindihan. Pakiramdam ni Morgoth ay parang tinamaan siya ng kulog. Biglang sabi ni Harper, nagtataka ako kung bakit hindi mo sinama si Morgoth sa amin. So may iba kang intensyon. Umiling si Yanni. Nakakalungkot na hindi niya ito nakuha at pinayagan ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath na makapasok sa Wuya Palace. Magiging mas magulo dito. Tumingin si Marius kay Morgoth at sinabing, nagdulot ka na naman ng gulo, Morgoth. Sinira mo ang plano ng Master. Si Morgoth, na tahimik na nakikinig sa kanilang pag-aaway, ay nagtaas ng ulo. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ng malinaw? Bakit kailangan mong magpatalo sa paligid? James retorted, payag ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Tinuro ni Morgoth si Harper at sinabing, pumayag ako kung iiwan mo siya sa labas kasama ko. Sinama ng tingin ni Harper si Morgoth. Bakit mo ako hinihila dito? Napaatras si Morgoth at tumingin. James. Kahit na hindi ko ginawa. Unawain mo ang iyong mga intensyon at pinayagan ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa Wuya Palace, tinakot ko pa rin ang dalawang Kailoros Gods of Nothingness. Hindi ba't isang magandang tagumpay iyon? Ang Envelt, Erg ang nagmamay-ari ng nilalamang ito. Biglang nawala ng salita ang lahat. Sa pag-iisip, napagtanto nilang nasa matinding panganib sila kung hindi dahil kay Morgoth. Hindi lamang sila magdusa ng matinding kahihiyan, ngunit sila rin sana ay pinahihirapan ng walang katapusang ni Quintinus. Talagang malaki ang kontribusyon ni Morgoth at iniligtas sila sa sitwasyon. Tumingin si James kay Morgoth, na nakapout, at ngumiti. Hindi na kita ituturing na kaibigan kung hindi dahil sa mga pangyayaring ito. Ibig sabihin tinuturing mo na akong kaibigan ngayon. Kahit na ako sinihilos, sinong hindi makakalikha ng sarili kong Daoismo, handa ka pa ring maging kaibigan. Masayang tumawa si Morgoth. Niyakap niya si Harper at naaawa niyang sinabi, narinig mo ba iyon? Kaibigan ang tingin sa akin ni James. Itinulak siya ni Harper palayo at nang uuyam na sinabi, yeah. Stop trying to have physical contact with me.
You're supposed to capture that bastard who ran away for my oath to take effect. Agad namang ngumiti si Morgoth. May kumpiyansa. Huwag kang mag-alala. Kasama James dito, hindi nila magagawa. Tumakas. Hindi ko lang siya huhulihin. Ngunit, regalo din sa iyo ang isa bilang tanda ng ating pagmamahalan. Nagtawanan ang lahat sa kanyang deklarasyon. Biglang lumabas si Xanthocos mula sa napakalalim na hukay na tinataka ng kulay abong ulap ni James. Kaya ginamit mo si Morgoth para takutin sila. I was wondering what capabilities you had. Turns out, it was just a bluff. Isang malakas na pagsabog ang sumabog habang siya ay bumasag sa makapal na kulay abong ulap. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng nakakatakot na nothingness dead energy, na naging sanhi ng matinding panginginig ng paligid. Kabanata 7370. Sa gitna ng mga lindol, ang mga kasamahan ni James ay agad na lumukso sa himpapawid, pinalibutan si Xanthocos at pinaandar ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Tumawa si Xanthocos. Haha! Akala mo bang mga langgam kaya mo akong panindigan? Sobra-sobra mo ang kakayahan mo. Binaliktad niya ang kanyang kamay, at kumalat ang isang itim at puting gas, na unti-unting nagpakita ng 7 koi fish. Lumangoy sila sa himpapawid, pinupuntirya sina Morgoth, Tyee, Yasmina, Quintus, Marius, Harper, at Yanni. Nang ilang pulgada na lang ang layo sa kanilang mga target, nag-transform sila sa mga phantom figure at nagpakawala ng iba't ibang pag-atake. Bang! 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 Swoosh! 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 Ang mga kasama ni James ay nahaharap sa isang pagsalakay ng sword lights. Sina Marius, Harper, at Yanni, na mas mahina, ay nabasag ang kanilang divine light shields pagkatapos ng unang wave ng mga pag-atake. Nilamon sila ng nothingness dead energy at nasangkot sa matinding labanan sa loob nito. Maging sina Tyee at Yasmina ay maaari lamang maprotektahan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang divine light shields at ipagtanggol ang kanilang mga sarili habang umaatres. Gayunpaman, ang kanilang mga kalasag ay unti-unting nabibitak at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak sa lalong madaling panahon. Si Morgoth, na kinain ang 4 sa mga kayamanan ni Quintinus ng kawalang hanggan, ay mas malakas. Gamit lamang ang kanyang demonyong sibat, nilabanan niya ang unang alon ng mga pag-atake. Pagkatapos, sa kanyang kakaibang kakayahan, nagpunta siya sa Harper. Si Quintus naman ay hindi gaanong pinalad. Siya ang unang nilamon sa nothingness dead energy, at walang balita mula sa kanya. Samantala, nakatayo si James sa pwesto at mahinahong pinagmamasdan ang lahat. Ang lakas ni Xanthocos ay lumampas sa kanyang inaasahan. Isang kasanayan lang ang nailabas niya, ngunit si Morgoth at ang iba pa ay nagpupumilit ng lumaban. Ang triple nothingness martial technique ay talagang nakakatakot. Boom! Boom! Matagumpay na nawasak ni Tyee at Yasmina ang mga phantom figure na umatake sa kanila. Nang muli silang lumitaw sa paningin, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga sugat, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanilang mga labi. Sa kabila ng pagkatalo sa kanilang mga kalaban, hindi sila umalis sa larangan ng digmaan. Sa halip, sumugod sila sa nothingness dead energy para iligtas sina Marius at Yanni. Sa tulong ni Morgoth, matagumpay ding naalis ni Harper ang 2 phantom figure at nagmadaling lumabas sa nothingness dead energy. Magulo siya, puno ng dugo ang katawan niya na para bang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Hindi nagtagal, natalo rin nina Marius at Yanni ang kanilang mga kalaban sa tulong ni Tyee at Yasmina. Pagkatapos, iniwan din nila ang nothingness dead energy. Pagtingin sa halos pagod na grupo, tumawa si Xanthocos. Ants, you can barely take one move from me yet naiisip mo pa rin akong kalabanin. I'll offer you the chance to leave. As long as you swear allegiance to me, become my slaves, and stand against James, I will. Ha! Nang makita ang itim at puting masa ng hangin na nilamon ng 2 mahiwagang puwersa, si Xanthocos ay masyadong natigilan upang magpatuloy. Boom! Ang 2 mahiwagang puwersa ay biglang nagsagupaan sa isa't isa, na nagsiwalat kay Quintus at Morgoth sa isang pagtigil. Sumigaw si Morgoth, bakit ikaw? Outed! Sinusubukang kunin kung ano ang akin.
Tignan mo. Ang paraan ng pagkain mo. Hindi mo ba mapanood ang iyong etiquette? Pareho kaming magkaibigan ni James at mga civilized entity. Please wag mong ipahiya si James ha. Napatulala si Quintus matapos siyang pag-alitan. Nilingan niya si James na may masamang ekspresyon na parang isang bata na ninakaw sa kanya ang lollipop. Kabanata 7371. Nang makita iyon, hindi napigilan ni James na matawa. Si Morgoth ay sinihilos. Kaya niyang lumunin ang lahat, pati na ang nothingness dead energy, kaya hindi na nagulat si James. Gayunpaman, si Quintus na namamahala sa paglunok ng nothingness dead energy ay nagulat kay James. Quintus. Napaungol si Xanthocos nang bumalik siya sa kanyang katinuan. Isa kang taksil. Paano mo nagawang? Bagaman hindi ito may kukumpara sa nothingness aura ng isang Kailoros god, hindi masama ang nothingness dead energy mo. Pinunasan ni Quintus ang bibig niya. Pero bakit may malansang amoy? Muntik na akong masuka sa paglunok nito. Natikman ko rin. Si Morgoth ay dumura ng ilang beses. Nakakadiri. Misophobic ako. This is simply an insult. Compensate me. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagalit si Xanthocos. How dare you? Bago pa siya makatapos, nakita niya ang isang sinag ng itim na puti amethyst gintong liwanag na dumaan, na tinatangay sina Marius, Yanni, at Harper. Tapos, tunog ng boses ni James. Sige, Xanthocos. Huwag gumamit ng mga ganoong agresibong pamamaraan upang maiwasan ang taya. Pareho kaming may status. Dapat tayong maging tuwid kapag natalo at aminin ang pagkatalo kapag natalo. Nang marinig iyon, tumalikod si Xanthocos at tumawa. James, sa tingin mo nanalo ka talaga? Hindi ba? Inilahad ni James ang kanyang mga kamay. We've made a deal. Kung ang iyong Kailoros god ay nabigo at ang aking mga kaibigan ay dumating upang tumulong, ito ang iyong pagkatalo. Ito ay lahat sa kontrata ng kaluluwa. Soul contract, natatawang sabi ni Xanthocos. Para siyang nabaliw. Masyado kang walang muwang at isip bata James. Bakit tayo, isang powerhouse sa antas na ito, ay matali sa isang kontrata ng kaluluwa? What a joke. Nakatingin sa kanya, nanatiling kalmado si James habang nagtatanong, are you going to go against the contract? So, mayabang na tinuro ni Xanthocos si James. Ito ay isang daya upang lokohin ang isang idiot na tulad mo. Hindi ko inaasahan na seseryosohin mo ito. Bumantong hininga si James at tumango. Mukhang na-overestimate ko na ang sitwasyon mo. Kung ganoon, divine retribution lang ang matatanggap mo. Divine retribution. Tumawa si Xanthocos. Let's see how you'll do that. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa sa iyo. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Kapag nasimulan na ang divine retribution ko, hindi ito titigil hanggang sa mamatay ka. Ni hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng awa. Tapos, tinuro ni Xanthocos si James. James, isa ka ring bayani ng henerasyon, ipinapayo ko sa iyo na maging isang matalinong tao na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa iyo. Ibigay ang Kailoros wine, Supreme Scepter at Throne pagkatapos, I'll go of light Thea. Hindi ka ba interesado sa Supreme Path? Huwag kang mag-alala. Maaari kitang hayaang mamuhay ng mag-isa sa Great Historial Land kasama ang iyong asawa. Hindi ako makikialam sa kahit ano. Mula ngayon, maaari kang maging malaya, at ako ang magiging pinuno ng Health Realm. Hindi tayo makikialam sa isa't isa. Napataas ang kilay ni James nang marinig iyon. Tapos ka na ba? Isasagawa ko na ngayon ang Divine Retribution. Sabay dumilim ang ekspresyon ni Xanthocos. Mukhang hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Pagkatapos, biglang tinakpan ng kulay abong ulap ang kalangitan. Ang hindi mabilang na mga karakter ng path na kumikislap ng black, white, amethyst, gold light ay lumitaw sa gitna ng mga ulap. Sa isang iglap, ang buong lugar ay napuno ng malakas na hangin, kidlat, at kulog, pati na rin ang hindi mabilang na itim-puting amethyst gintong mga ilaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, nagulat si Xanthocos nang makitang nagbago na ang eksena sa kanyang harapan. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig ng marahas. Kabanata 7372. Xanthocos, paparating na ang Divine Retribution.
Biglang umalangaw ang mga tawa ni James sa nanginginig na kawalan. Gulat na tumingala si Xanthocos at ikinuyom ang kanyang mga kamao. James, drop the act. I have the triple nothingness martial technique. Kahit anong pilit mo, wala kang magagawa sa akin. Bago pa siya makatapos, isang malaking X-Wom chessboard ang lumitaw sa ilalim niya, na mabilis na lumawak. Kasabay nito, isang scroll na puno ng iba't ibang rune ang nakabalot sa lumalawak na X-Wom chessboard sa isang nakakatakot na bilis. Ito ay natigilan si Xanthocos. Pagkatapos, nakita niya ang X-Wom chessboard sa ilalim niya na biglang sumambulat kasama si Zarya Light, pumailang lang sa langit at bumuo ng sunod-sunod na energy wall na black-white amethyst gold. Biglang umalangaw ang mga ingay sa itaas ng Xanthocos. Hindi mabilang na black and white lightning bolts ang tumama, mabilis na nilamon siya. Content Bell Zero Angst Naive, El Rama. Org. Napasigaw si Xanthocos nang lumabas ang nakakatakot na nothingness dead energy mula sa kanyang katawan, na nabasag ang hindi mabilang na kidlat na nakabalot sa kanya. Nang lalaban na sana siya, ilang sinag ng itim at puting liwanag ang tumagos sa kanyang katawan. Humagulaw sa sakit, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong ng hindi mabilang na itim at puting mga ilaw sa loob ng chessboard. Ano iyon? Umungol si Xanthocos, nilalaslas ng kanyang kamay ang itim at puting liwanag. Ngunit muli siyang sinalakay ng hangin, apoy, kidlat, at kulog, dahilan para manginig ang kanyang katawan at tumaas ang puting usok mula sa kanyang ulo. Damn it! Si Xanthocos, na ngayon ay nasa matinding kahirapan, ay umungal. Habang mabilis na umiikot ang kanyang katawan, kumawala siya sa pagkakapigil at sumugod sa kawalan. Sa isa pang malakas na tunog, nataman niya ang path character sa kawalan at napaatras ng isang nakakatakot na puwersa. Ano ito? Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay nataranta si Xanthocos. Nagsimulang umakyat ang nothingness dead energy sa kanyang katawan. Bago pa siya makalaban, bumubulusok ang galit wind. Napuno ng hindi mabilang na mainit na apoy ang lugar, nilamon ng buo ang Xanthocos. Napasigaw ulit si Xanthocos. Nang inig siya at naging distorted habang tinutupok siya ng apoy. Sa susunod na segundo, ang mga paghihigpit at pormasayon ay tumama mula sa langit, na sumasakop muli sa Xanthocos. Ilang pagsabog ang sumabog. Kasabay nito, malinaw na nakita ni James, na nasa itaas ng Gray Cloud Formation, ang eksena. Nasiyahan siya sa kapangyarihan ng bagong pormasayon na ito. Pag-ibig. Ang eksenang ito ay nabigla kina Morgoth, Quintus, Taiyi, at Tapia. Ano iyon? Nanginginig ang mukha ni Morgoth sa takot na tanong nito. Napangiti si James. Ito ay isang formation. Nang marinig iyon, natigilan sina Taiyi at Tapia. Bagamat hindi pa nila nasubukan ang pormasayon ni James noon, bilang Xanadu Divine Beings, alam nila ang mga karanasan ni James. Sa kanila nalaman, si James. For real powers, ngunit hindi. Formation ay inkorporada lahat ng kanyang makapangyarihang ito. Hindi ito maaaring tropo. Xanthocos. Maliban kung na-upgrade niya ang kanyang pormasayon o binago ito ng buo. Ito ay kamanghamanghang. Napabuntong hininga si Quintus at Enity kahit Xanthocos. Ang taya daw ay hindi. Kailangan mong atakihin ng personal. Nang marinig iyon, seryosong umiling si James. Kabanata 7371. Nang makita iyon, hindi napigilan ni James na matawa. Si Morgoth ay sinihilos. Kaya niyang lumunin ang lahat, pati na ang nothingness dead energy, kaya hindi nagulat si James. Gayunpaman, si Quintus na namamahala sa paglunok ng nothingness dead energy ay nagulat kay James. Quintus. Napaungol si Xanthocos nang bumalik siya sa kanyang katinuan. Isa kang taksil. Paano mo nagawang kalahati? Bagaman hindi ito may kukumpara sa nothingness aura ng isang Kailoros god, hindi masama ang nothingness dead energy mo. Pinunasan ni Quintus ang bibig niya. Pero bakit may malansang amoy? Muntik na akong masuka sa paglunok nito. Natikman ko rin. Si Morgoth ay dumura ng ilang beses. Nakakadiri. Misophobic ako. This is simply an insult. Compensate me. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagalit si Xanthocos. How dare you?
Bago pa siya makatapos, nakita niya ang isang sinag ng itim na puti amethyst gintong liwanag na dumaan, na tinatangay sina Marius, Yanni, at Harper. Tapos, tunog ng boses ni James. Sige, Xanthocos. Huwag gumamit ng mga ganoong agresibong pamamaraan upang maiwasan ang taya. Pareho kaming may status. Dapat tayong maging tuwid kapag natalo at aminin ang pagkatalo kapag natalo. Nang marinig iyon, tumalikod si Xanthocos at tumawa. James, sa tingin mo nanalo ka talaga? Hindi ba? Inihad ni James ang kanyang mga kamay. We've made a deal. Kung ang iyong Kailoros God ay nabigo at ang aking mga kaibigan ay dumating upang tumulong, ito ang iyong pagkatalo. Ito ay lahat sa kontrata ng kaluluwa. Soul contract, natatawang sabi ni Xanthocos. Para siyang nabaliw. Masyado kang walang muwang at isip bata James. Bakit tayo, isang powerhouse sa antas na ito, ay matali sa isang kontrata ng kaluluwa? What a joke. Nakatingin sa kanya, nanatiling kalmado si James habang nagtatanong, are you going to go against the contract? So, mayabang na tinuro ni Xanthocos si James. Ito ay isang daya upang lokohin ang isang idiot na tulad mo. Hindi ko inaasahan na seseryosohin mo ito. Bumantong hininga si James at tumango. Mukhang na-overestimate ko na ang sitwasyon mo. Kung ganoon, divine retribution lang ang matatanggap mo. Divine retribution. Tumawa si Xanthocos. Let's see how you'll do that. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa sa iyo. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Kapag nasimulan na ang divine retribution ko, hindi ito titigil hanggang sa mamatay ka. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng awa. Tapos, tinuro ni Xanthocos si James. James, isa ka ring bayani ng henerasyon, ipinapayo ko sa iyo na maging isang matalinong tao na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa iyo. Ibigay ang Kailoros wine, Supreme Scepter sa Frona pagkatapos, I'll go off light Thea. Hindi ka ba interesado sa Supreme Path? Huwag kang mag-alala. Maaari kitang hayaang mamuhay ng mag-isa sa Great Historial Land kasama ang iyong asawa. Hindi ako makikialam kahit ano. Mula ngayon, maaari kang maging malaya, at ako ang magiging pinuno ng Health Realm, hindi tayo makikialam sa isa't isa. Napataas ang kilay ni James nang marinig iyon. Tapos ka na ba? Isasagawa ko na ngayon ang Divine Retribution. Sabay dumilim ang ekspresyon ni Xanthocos. Mukhang hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Pagkatapos, biglang tinakton ng kulay abong ulap ang kalangitan. Ang hindi mabilang na mga karakter ng path na kumikislap ng black, white, amethyst, gold light ay lumitaw sa gitna ng mga ulap. Sa isang iglap, ang buong lugar ay napuno ng malakas na hangin, kidlat, at kulog, pati na rin ang hindi mabilang na itim, puti, amethyst, gintong mga ilaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, nagulat si Xanthocos nang makitang nagbago na ang eksena sa kanyang harapan. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig ng marahas. Kabanata 7372. Xanthocos, paparating na ang Divine Retribution. Biglang umalangaw-ngaw ang mga tawa ni James sa nanginginig na kawalan. Gulat na tumingala si Xanthocos at ikinuyom ang kanyang mga kamao. James, drop the act. I have the triple nothingness martial technique. Kahit anong pilit mo, wala kang magagawa sa akin. Bago pa siya makatapos, isang malaking X-Wom chessboard ang lumitaw sa ilalim niya, na mabilis na lumawak. Kasabay nito, isang scroll na puno ng iba't ibang rune ang nakabalot sa lumalawak na X-Wom chessboard sa isang nakakatakot na bilis. Ito ay natigilan si Xanthocos. Pagkatapos, nakita niya ang X-Wom chessboard sa ilalim niya na biglang sumambulat kasama si Zarya Light, pumailang lang sa langit at bumuo ng sunod-sunod na energy wall na black, white, amethyst, gold. Biglang umalangaw-ngaw ang mga ingay sa itaas ng Xanthocos. Hindi mabilang na black and white lightning bolts ang tumama, mabilis na nilamon siya. Napasigaw si Xanthocos nang lumabas ang nakakatakot na nothingness dead energy mula sa kanyang katawan, na nabasag ang hindi mabilang na kidlat na nakabalot sa kanya. Nang lalaban na sana siya, ilang sinag ng itim at puting liwanag ang tumagos sa kanyang katawan. Humagulaw sa sakit, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong ng hindi mabilang na itim at puting mga ilaw sa loob ng chessboard. Ano iyon?
Umungol si Xanthocles, nilalaslas ng kanyang kamay ang itim at puting liwanag. Ngunit muli siyang sinalakay ng hangin, apoy, kidlat, at kulog, dahilan para manginig ang kanyang katawan at tumaas ang puting usok mula sa kanyang ulo. Damn it! Si Xanthocles, na ngayon ay nasa matinding kahirapan, ay umungal. Habang mabilis na umiikot ang kanyang katawan, kumawala siya sa pagkakapigil at sumugod sa kawalan. Sa isa pang malakas na tunog, nataman niya ang path character sa kawalan at napaatras ng nakakatakot na puwersa. Ano ito? Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay nataranta si Xanthocles. Nagsimulang umakyat ang nothingness dead energy sa kanyang katawan. Bago pa siya makalaban, bumubulusok ang galit wind. Napuno ng hindi mabilang na mainit na apoy ang lugar, nilamon ng buo ang Xanthocles. Napasigaw ulit si Xanthocles. Nanginig siya at naging distorted habang tinutupok siya ng apoy. Sa susunod na segundo, ang mga paghihigpit at pormasayon ay tumama mula sa langit, na sumasakop muli sa Xanthocles. Ilang pagsabog ang sumabog. Kasabay nito, malinaw na nakita ni James, na nasa itaas ng Gray Cloud Formation, ang eksena. Nasiyahan siya sa kapangyarihan ng bagong pormasayon na ito. Pag-ibig. Ang eksenang ito ay nabigla kina Morgoth, Quintus, Taiyi, at Tapia. Ano iyon? Nanginginig ang mukha ni Morgoth sa takot na tanong nito. Napangiti si James. Ito ay isang formation. Nang marinig iyon, natigilan sina Taiyi at Tapia. Bagamat hindi pa nila nasubukan ang pormasayon ni James noon, bilang Xanadu Divine Beings, alam nila ang mga karanasan ni James. Sa kanila nalaman, si James. Forel powers, ngunit hindi. Formation ay inkorporada lahat ng kanyang makapangyarihang ito. Hindi ito maaaring tropo. Xanthocles. Maliban kung na-upgrade niya ang kanyang pormasayon o binago ito ng buo. Ito ay kamanghamanghang. Napabuntong hininga si Quintus at Enity kahit Xanthocles. Ang taya daw ay hindi. Kailangan mong atakihin ng personal. Nang marinig iyon, seryosong umiling si James. Kabanata 7373. Don't be too optimistic. With his current strength, nalampasan na talaga ni Xanthocles si Yephrins. He has about 70% of a Kyloro's god strength. So, panandalian lang siya mabibitag ng formation na ito. Magkakaroon pa rin ng life and death battle in the end. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Morgoth. Mayroon siyang 70% ng lakas ng isang Kyloro's god. Hindi mo ba naranasan ang lakas niya ngayon lang? Sabi ni James. Muntik na niyang patayin sina Harper, Yanni, at Phoebe sa isang galaw. Nagawa niyang pilitin kayong apat sa mahirap na posisyon. Ganyan siya kalakas. Huminga ng masama si Morgoth. Kaya ko pa siyang talunin sa isang galaw. Hindi, tama si Emperor Caden. Seryosong sabi ni Quintus. Nilinang ni Xanthocles ang triple nothingness martial technique. Talagang hindi siya magagapi sa health realm. Tapos, tumingin siya kay James. Pero kung kikilos ka, baka. Hindi. Desididong umiling si James. Before my other main self-dev Yephrins, I'm not his match. Kung hindi, sa palagay mo kaya kita na iligtas, nakipag-chat sa kanya, at nagsagawa ng ganoong katagal. Nang marinig iyon ng mga powerhouse, lahat sila ay natigilan. Ang isa pang pangunahing sarili ni James ay nilalamon si Yephrins. Ibig sabihin hindi sila nailigtas ni James kanina dahil wala siyang magawa at wala siyang magawa. Noon pa man ay nakikipagsapalaran si James. Itinaya niya ang kanyang buhay para hadlangan sina Xanthocles at Amos. Nakipag-chat siya sa kanila para bumili ng oras. Kasabay nito, siya ay tumataya na si Morgoth ay darating at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bago lamunin ng ibang pangunahing sarili ni James si Yephrins, hindi siya ang kalaban ni Xanthocles. Sa katunayan, hindi siya ang kapareha ni Quintinus at Amos. Nang malaman ang katotohanan, si Taiyi at Tapia ay natakot. Hindi mahalaga kung sila ay namatay. Kung si James ay nalantad, siya ay magiging ikinulong ni Xanthocles at maaaring mapatay. Pagkatapos, ang health, ang kaharian ay hindi kailanman maliligtas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumimangot si Morgoth at nagtanong, James, paano mo nalaman na darating ako at ililigtas sila?
Kasi ikaw si Morgoth. Nakangiting sabi ni James. At dahil gusto mo ang mga magagandang babae. Napangisi si Morgoth. It seems that you know me best. No wonder we have great chemistry. Dumura ng Tapia. Kung hindi dahil kay Quintes, nagtatago sana siya sa dilim at nanunood ng laban. Hindi siya pupunta para tumulong. Nanlaki ang mata ni Morgoth. Hindi, nung tinawag ako ni Quintes, kararating ko lang. Aksyon na sana ako. Inilibot ni Taiyi ang kanyang mga mata kay Morgoth. Sigurado akong iniisip mong lamunin si Quintinus pagkatapos natin siyang saktan. Naguguluhan si Morgoth. He waved his hands at nagpaliwanag kay James. Sinubukan kong takutin si Quintinus. Kung hindi, kung sineseryoso ko ito sa lakas ko noong mga oras na iyon, hindi siya ang kakampi ko. Sige, kumaway si James sa kanya. Marami kang naiambag this time. Walang nagsasabi na hindi ka tumulong. Nang marinig iyon, unti-unting kumalma si Morgoth. May tanong ako. Tinitigan ni Quintes si Morgoth. Morgoth, bakit natatakot sa'yo ang dalawang Kylo Rose gods? Tumawa si Morgoth. Nang magsasalita na sana siya, nakarinig siya ng mga pagsabog mula sa formation sa ibaba. Nanginginig ang buong formation. Nakatingin sa ibaba, si James at Ang. Napagtanto ng iba na ang supernatural powers na nakakulong kay Xanthocos ay nadudurog sa ilalim ng itim at puting katawan ni Xanthocos. Ay hindi, kumunot ang noo ni James. Napagtanto na ito ni Xanthocos. Dapat nating pigilan siya sa paglapit sa isa ko pang pangunahing sarili. Matalino, hindi ko na kaya. Lamunin mo si Yephrins. Nang marinig iyon, sumugod sina Morgoth, Quintes, Taiyi, at Tapia sa pormasayon kasama si James nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 7374. Sa pagbuo, kasunod ng mga pagsabog, sunod-sunod na bumagsak ang mga pinaghihigpitang seksyon sa bawat kahon. Ang mga dingding ng formation, na may nakasulat na hindi mabilang na rune, ay hinaranggan ng nakakatakot na nothingness dead energy. Sa sandaling ito, sa isang bahagi ng pormasayon, isang illusory figure na binubuo ng itim at puting vital energy ang tumatanggap ng binyag ng kidlat mula sa makapal na kulay abong ulap sa itaas. Nabalot ng kuryente ang buong katawan niya, at parang baliw siyang tumawa. Ito ang Xanthocos pagkatapos ng mutation, naganap na na-activate ang triple nothingness martial technique. Nakakakilabot siya. James, napakalakas ng formation mo. Maaari itong ituring na isa sa tatlong nangungunang kayamanan sa health realm. Sayang kalaban mo ako. Kahit matalo mo si Yephrins, hindi ka makakatakas ngayon. Pagkatapos, ang Xanthocos ay naging dalawang black and white vital energies at pumailan lang sa kalangitan, na tinamaan ang kulay abong ulap. Sa malakas na tunog, nagsimulang manginig ang kulay abong ulap na tinamaan ni Xanthocos. Bumagsak at gumuho ang mga karakter ng landas sa paligid ng kulay abong ulap. Nakaka-interes. Si Xanthocos, na tumama sa pormasayon at nakabawi, ay nadagdagan ng kanyang kapangyarihan. Naabot na ng kanyang triple nothingness martial technique ang rurok nito. Gayunpaman, nang muli siyang umakyat sa langit, hindi mabilang na itim at puting sword lights ang tumama mula sa mga kulay abong ulap sa sandaling nataman niya ang mga ito. Nang makita ito, namutla ang mukha ni Xanthocos. Sa ilang malalakas na tunog, siya ay nilamon ng sword lights. Napasigaw si Xanthocos habang pinupuno ng sword lights ang lugar. Ang kanyang katawan ay naging deformed, na may laman at dugo na lumilipad kung saan-saan. Tumalsik ang dugo sa buong paligid. Matapos ang pag-atake ng sword lights sa Xanthocos, isang nakakatakot na balangkas ang lumitaw sa kawalan. Ito ay kalahating itim at kalahating puti. Sa gitna ng mga tunog, dahan-daang itinaas ng kalansay ang ulo nito. James, mukhang minamaliit talaga kita. Pero sa tingin mo ba, ikaw ang magiging kalaban ko dahil lang sa hawak mo ang Demon Slayer sword? Pagkatapos, pinalawak ni Xanthocos ang kanyang mga skeleton arm. Isang misteryosong kulay abong vital energy ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay naging hindi mabilang na mga kalansay at tinungo ang kulay abong ulap sa itaas niya. May mga tunog na naman ng pagsabog. Nanginginig ang kulay abong ulap dahil sa marahas na impact. Ang mga path character na umiikot ay sunod-sunod na nahulog. Ang mga kulay abong ulap ay pumutok, na bumubuo ng hindi mabilang na mga sirang ulap.
Nang makita ito, si Xanthocos, na ngayon ay isang kalansay, ay tumawa ng nakakatakot. Ang 3 treasures and 5 spirits integration ay wala. Pagkatapos, muli siyang pumailanglang sa langit. Sa sandaling ito, ang banal na panulat na may Zarya light ay lumipad palabas, na umiikot sa mga sirang kulay abong ulap. Muling lumitaw ang hindi mabilang na mga tauhan sa landas, tinipon ang mga nagkalat na kulay abong ulap. Bago pa makapag-react si Xanthocos, na ngayon ay nasa kawalan, siya ay itinapon ng binagong kulay abong ulap. Dama po ang Xanthocos skeleton. X-Wang chessboard. Kasunod ng isang flash ng itim at puting liwanag. Ang kalansay ay napalitan ng A. Kumpletong pisikal na katawan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at itinaas ang kanyang ulo na may nakakatakot na ekspresyon. Kabanata 7375. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang Nothingness Neon Pen. Pagkatapos, ang Nothingness Neon Pen sa walang laman ay gumawa ng isa pang pag-ikot. Hindi mabilang na ron ang nahulog, agad na nilamon si Xanthocos. Habang kumikinang ang mga ron, kumalat ang banal na liwanag. Si Xanthocos, na nakulong sa loob, ay sumigaw sa matinding paghihirap at hamampot sa mga dingding ng pormasayo na parang nabaliw. Gayunpaman, mahigpit siyang hinawakan ng mga ron. Nasa sobrang sakit na siya para bang malapit na siyang sumabog. Samantala, si James at ang iba ay bumubuo ng bahaging bilog sa paligid ng black-white amethyst gold halo sa gitna ng formation. Alam nilang nasa loob ng halo ang pangunahing sarili ni James sa path, nilalamon si Jeffrins. Sa kritikal na sandali na ito, hindi sila maaaring umatras. Kailangan nilang pigilan ang marahas na Xanthocos. Inihanda para sa kamatayan, sila ay natigilan sa eksenang nasa harapan nila. Nabaliw si Xanthocos. Nanlaki ang mata ni Tai. Hindi, siya ay nasa sakit, sabi ni Yasmina. Nililinang niya ang nothingness dead energy, ang masamang enerhiya na pinaghihiwalay ng 9 Kailoros gods. Ngayon, si Xanthocos ay nakaharap sa mga ron na iginuhit ng nothingness neon pen. Imposibleng hindi siya nasaktan. Ang sinumang gumawa ng hindi makatarungang gawain ay mamamatay, sabi ni Quintus. Ang ganitong uri ng mapang-akit na enerhiya ay nagpapalakas sa kanya, ngunit ito rin ang nagpapahirap sa kanya ng isang masakit na pagkatalo. Anong ibig mong sabihin? Pinandilatan ni Morgoth si Quintus. Nagmamadaling iwingayway ni Quintus ang kanyang kamay. Morgoth, hindi ikaw ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko nga. Sige. Tumigil ka sa pagsasalita. Tatandaan ko ito. Pagkatapos nating labanan si Xanthocos, lalabanan kita. Tapos, tumingin si Morgoth kay James. Hanggang kailan siya mabibitag ng mga rune? Hindi ko alam. Umiling si James. Hindi niya inaasahan na ang mga rune na iginuhit ng nothingness neon pen ay may ganoong kapangyarihan sa pagpigil sa Xanthocos. Matapos ay click ang kanyang dila, itinaas ni Morgoth ang Tyrant Spear sa kanyang kamay. Mukhang kailangan nating maghintay sa life and death battle na ito. Hanggang kailan tayo maghihintay? Lumingon si James at sumilip sa kanya. Tapos, ngumiti siya. Ang kanyang mga kaibigan ay handang magbuwis ng kanilang buhay para sa kanya. Wala silang pakialam sa presyong kailangan nilang bayaran. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang tulong ng mga ito at maging komportable. Mahalaga rin ang kanilang buhay. Matagal na silang naglilinang at nakaranas ng maraming kahirapan at panganib. Paano niya nagawang isakripisyo ang mga ito? Dahil ang nothingness neon pen ay may ganoong epekto at maaaring matrap ang Xanthocos, maaari itong bumili sa kanila ng ilang oras. Kailangan nilang hintayin si James. Maaaring lamunin ng pangunahing sarili ng path si Jeffrins, pagsasama-sama ang anonymous na pangunahing sarili at ang pangunahing sarili ng path. Noon lang nakipag-deal si James kay Xanthocos. James, biglang sabi ni Tai, dapat kang pumasok sa halo. Kapag mas maaga mong nilalamon si Jeffrins, mas malaki ang tsansa nating manalo. Oo, napatingin si Yasmina kay James. Ang dalawang pangunahing sarili na lumalamon kay Jeffrins ay magiging mas mabilis kaysa sa isa. Emperor Caden, nandito ka pa rin, nagmamadaling sabi ni Quintus. Don't worry. Paprotektahan ka namin hanggang sa lumabas ka. Ano pang hinihintay mo? Udyok ni Morgoth. James, bilasan mo. Ipauwi mo na lahat dito sa amin.
Pagkatapos, nang hindi hinintay ang tugon ni James, hinawakan niya ang Tyrant Spear at sinugod papunta kay Xanthocos. Pagkatapos nito, sina Taiyi, Yasmina, at Quintus ay sumugod. Gusto silang tawagan ni James, ngunit sinimulan na nilang kabkuban si Xanthocos. Wala siyang choice kundi tumigil sa pagsasalita. Sa mga ganyang kaibigan, ano pa ba ang hindi niya mapustahan? Sa pag-iisip na iyon, siya ay naging isang swordlight nang walang pag-aalinlangan at pumasok sa black-white amethyst gold halo kung saan ang kanyang pangunahing sarili ng path. Pagkatapos, isang nakasisilaw na Zarya light ang sumabog mula sa amethyst gold halo. Ang halo ay lumundag at hinayla sa tuktok ng kulay abong ulap. Kabanata 7376. Habang sinalakay ni Morgoth, Taiyi, Yasmina, at Quintus ang Xanthocos, na puno ng vital energy sa porma sayon ng hangin, na lumilikha ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga alon ng enerhiya ay kumakalat ng walang hanggan, na patuloy na tumatama sa mga dingding ng pagbuo. Ang lakas ng pag-atake ng apat na powerhouse ay sapat na para sirain ang buong Health Realm. Kahit na makapangyarihan si Xanthocos at nababalot ng hindi mabilang na rune, patuloy pa rin siyang naglalabas ng dugo dahil sa patuloy na pagsalakay. Kailangan natin siyang saktan ng husto bago mawala ang mga rune, sabi ni Taiyi sa iba pang mga banal na nilalang. Sa sumunod na segundo, umikot ang apat na powerhouse sa marahas na Xanthocos, bawat isa ay pumupunta sa isang sulok. Pinaandar nila ang kanilang pinakamalakas na supernatural powers at umatake. Apat na nakakatakot na puwersa ang lumapit kay Xanthocos. Napalunok ng hindi mabilang na mga rune, itinaas niya ang kanyang ulo at umungal ng pag-alit, pinipigilan ngunit mapanghamon. Kung hindi dahil sa anteng-anteng na ito, napatay ko kayong lahat. Sa kabila ng matinding sakit, mayabang na sumumpa si Xanthocos, pumipihit at pumihit na parang galit, na kulong na hayop. Ang apat na powerhouse ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatalo. Dahil napigilan siya, dinagdagan nila ang kanilang vital energies at sinubukan nilang kontrolin ang sitwasyon. Maaari lamang nilang kontrolin ang sitwasyon at bumili ng ilang oras. Alam nila na hindi nila kayang patayin si Xanthocos kahit magtulungan sila. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Kung hindi dahil sa mga rune na iginuhit ng Nothingness Neon Pen na nakatrap kay Xanthocos, baka hindi pa sila makalapit sa kanya. Kaya, sinubukan ng magkabilang panig ang kanilang makakaya upang maubos ang supernatural powers ng isa. Kung sino ang magtiis hanggang sa huli ay siya ang mananalo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakasisilaw na ilaw na amethyst ang lumitaw sa porma sayon, na naging isang magandang figure sa gilid ng labanan. Nang makita niya ang eksena, natigilan siya. Yulia, tulungan mo ako, unang napansin siya ni Xanthocos at napasigaw. Kung aalisin mo ang mga rune sa katawan ko, mapapatay ko sila. Mabilis na nagsalita si Taiyi. Emperor Yulia, magkasama tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Kung para kay James man o sa N.SWT. Realm, dapat ay nasa. Galit na sigaw ni Xanthocos. Yulia, huwag mong kalimutan na nasa akin ang mga taong pinapahalagahan mo. Kung mamatay ako, hindi mo na sila makikita. Emperor Yulia, kasuklam-suklam at walang hiya si Xanthocos, sigaw ni Quintus. Paano ka maniniwala sa mga salita niya? Nang marinig ang magkabilang panig na sinusubukang kumbansihin siya, si Yulia ay naging balisa, ang kanyang mukha ay kumikibot. Hinanap niya si James ngunit hindi niya ito makita. Wala siyang ideya kung paano gumawa ng desisyon. Walang pinunong gagabay sa kanya. Sa isa, na pinagdaanan niya sa buhay at kamatayan. Sa kabilang banda, si Xanthocos ang may pinakamaraming ay ang kanyang mga kaibigan, kasama ang sa kanya. Ayaw ni Yulia na ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan at si James, ngunit ayaw din niyang mawala ang kanyang mga tao. Siya ay nasa isang mahirap na lugar. Yulia, minsan mo na ring pinagtaksilan si James, galit na sigaw ni Xanthocos. Sa tingin mo ba ililibre ka niya? Kung magdadalawang isip ka pa, gagamitin ko ang primordial spirit ko para patayin ang mga taong mahalaga sa iyo. Nang marinig ito, nanginginig ang katawan ni Yulia. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay. Hindi. Kabanata 7377.
Patayin sila, sigaw ni Xanthocos sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Para bitag ako, ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas. Hindi sila makalaban. Kapag sinaksak mo sila mula sa likod, sila ay. Hindi, ayaw kong gawin iyon, masakit na umiling si Yulia. Mga kaibigan ko sila. Nagalit si Xanthocos. Don't forget your identity. Magbibilang ako ng 3. Kung susuwayin mo ako, gagawin ko. Hindi, sigaw ni Yulia. Gagawin ko. Siya ay pumailang lang sa langit, at isang banal na espada ang lumitaw sa kawalan. Emperor Yulia, sigaw ni Yasmina, talaga bang makikinig ka sa kanya? Anong idiot, Morgoth snorted. You're an outside being. You don't have parents or children. Aside from James, wala kang dapat alagaan. How could you be controlled by him? Emperor Yulia, dapat mong pag-isipan itong mabuti, nag-aalalang sabi ni Quintus. Lahat tayo ay mga taga-suporta ni Emperor Caden. Ang pagpatay sa atin ay katumbas ng pagpatay kay Emperor Caden. Gusto mo ba talagang makita? Ayokong makita iyon, humihikbi si Yulia. Pero I don't have a choice. I must save them. Masyado silang naghirap dahil sa akin. Kung wala sila, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Sigaw ni Yulia sa kawalan. I'm sorry. I really don't have a choice. You can blame me for being heartless and shameless. Pagkatapos, naging sword light siya at sinaksak si Quintus sa likod. Kinilig si Quintus at iniluwa ang isang subo ng dugo. Ang itim at puting vital energy ay huminto sa pagbaril patungo sa Xanthocos. Quintus. Galit na umungol si Morgoth. Natigilan sina Taiyi at Yasmina. Bago pa sila makapagsalita, mabilis na umikot si Xanthocos, at nang mawala ang isa sa mga kapangyarihang pumipigil sa kanya, ang nakakatakot na itim at puting liwanag ay bumungad sa kanyang katawan. Pagkatapos ng 5 malalakas na tunog, ang 4 na powerhouse at si Yulia ay natangay lahat ng itim at puting liwanag na ikinalat ni Xanthocos. Si Xanthocos ay pumailan lang sa langit, at ang mga rune sa paligid niya ay nabasag sa ilalim ng epekto ng itim at puting liwanag. Tumawa siya na parang baliw, iwinagayway ang ilang itim at puting sword light sa kawalan at winalis ang mga ito sa buong lugar. Ang 4 na powerhouses, na nagkaroon. Lumapag sa lupa matapos na natangay, sinaksak ng nobela. Ilang mga banal na espada na may itim at puting liwanag. Sina Taiyi, Yasmina, at Quintus ay nawalan ng pag-asa. Akala nila ay makakapit sila hanggang sa lamunin ni James si Yephrins, ngunit hindi nila inaasahan na ang hitsura ni Yulia ang pinakamalaking variable. Panahon na para tapusin ito, Xanthocos. Natatawa. Dahil gusto mong mamatay kasama James. Maaari mong gawing pamilyar ang iyong sarili. Sa impyerno muna bago siya tanggap. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ilang malalaking palad ang tumama. Hindi, sigaw ni Yulia, nagmamadaling lumapit kina Taiyi at Yasmina. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Morgoth si Quintus at tinungo ang kulay abong ulap sa kawalan. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Xanthocos. Nagpaputok siya ng sword light at sumugod kay Morgoth. Kabanata 7378. Sa isang swoosh, sina Morgoth at Quintus, na malapit nang magtungo sa kulay abong ulap, ay inatake ngunit hindi sila nakaiwas sa oras. Gayunpaman, ang sword light ay napunta sa pagitan ng mga binti ni Morgoth. Tumalsik ang dugo. How dare you try to take my life? I'll take your life. Nagmura si Morgoth, itinapon si Quintus sa kulay abong ulap at sinugod si Xanthocos gamit ang kanyang sibat. Sa isang iglap, naglaslas ng hangin si Morgoth, na naging sanhi ng matinding panginginig ng Pormasayon. Ang amethyst red demonic energy ay bumuo ng ilang mga after images sa kawalan. Ang tunog ng hangin ay yumanig kahit sa kaluluwa ng isang banal na nilalang. Ikaw lang. Itinulak ni Xanthocos ang kanyang palad. Nagtipon ang nothingness dead energy, bumuo ng ilang malalaking palad na patungo kay Morgoth. Itinulak ni Morgoth ang Tyrant Spear pasulong, na nabasag ang mga ilusyonaryong palad na ipinatawag ni Xanthocos. Sa isang tunog, tinusok ni Morgoth ang palad ni Xanthocos, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo. Sumisigaw sa sakit, hindi makapaniwala si Xanthocos. Mamamatay ka na ba?
Muling umungol si Morgoth at sinaksak ang dibdib ni Xanthocos. Sa masasakit na pag-iyak ni Xanthocos, muling sumabog ang nothingness dead energy. Taiyi, Yasmina, umalis ka na dito. Galit na galit ako. Ayokong masaktan ka. Sinamantala ni Morgoth ang pagkakataon na manyobrahin ang Tyrant Spear, inatake si Xanthocos, na namimilipit sa sakit. Sa sandaling ito, sina Taiyi at Yasmina, na malubhang nasugatan, ay pumailan lang sa kalangitan. Ang itim at puting enerhiya ay lumundag sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi sila tumakas. Nanood sila. Ang away ni na Morgoth at Xanthocos. May pangako sila ni James na pigilan si Xanthocos hanggang sa tuluyan na niyang lamunin si Yephrins. Taiyi, naaalala mo pa ba ang movement of energy? Pinunasan ni Yasmina ang dugo sa gilid ng bibig niya. Oo naman. Napatitig si Taiyi sa eksenang nasa harapan niya. Payag ka bang gamitin ito ngayon? Kung ikaw, ako. Sigaw ni Yasmina. Kami ay itinalaga upang protektahan ang Health Realm. Maaaring wala tayong gagawing linisin ito at itaguyod ang Supreme Path, ngunit hindi tayo dapat tumakas sa kritikal na sandali nito, tama ba? At saka, I like James. I think it's best to leave the Health Realm to him. Nang marinig ito, nilingan ni Taiyi si Yasmina, nagulat. Ginagawa mo ba o hindi? Iritadong tanong ni Yasmina. Kung hindi mo ako sasagutin ngayon, hindi ko na ito gagamitin. Hindi siya pinansin ni Taiyi. Inunat niya ang kanyang mga braso, at isang energy ball na nakasisilaw kay Zarya Light ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Naging malamig ang ekspresyon ni Yasmina. Nasaan ang iyong sinseridad? Dapat mong gamitin ang Taiyi Pearl. Ibinigay ko na ang perlas kay James, mahinahong sagot ni Taiyi. Threat. Hindi na nagtanong pa si Yasmina. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang nakakatakot. Black and white silang Ed. Nilamon si Yulia na natulala. Kasunod ng flash ng liwanag, si Yulia ay natulala bago siya makapag-react. Nang makita iyon, ngumiti si Taiyi. So, may times na mabait ka. Hindi siya dapat patayin sa akin, napabuntong hininga si Yasmina. Dahil siya ang kapigatian ni James. Kabanata 7400. Sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ni Taiyi mula sa Path character. Morgoth, pakisabi kay James na ginawa namin ni Yasmina ang lahat para protektahan ang Health Realm. Kailangan niyang harapin ang Lear Tribulation ng mag-isa. Isang nakasisilaw na scroll ang lumipad papunta kay Morgoth mula sa loob ng malaking Path character. Matapos itong buksan, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo. Taiyi, Yasmina, ikaw. Bago siya matapos magsalita, pinabilis ng Path characters ang proseso ng silang sa loob ng malaking Path character. Dahil naigagalaw lamang ni Xanthocos ang kanyang ulo, ang malaking Path character ay natunaw, ang mga hagod nito ay patungo sa kanya. Kaagad, si Xanthocos, na sumisigaw sa takot habang nakadilat ang mga mata, ay nilamon ng Path characters. Pagkatapos ay nakulong siya sa mabilis na umaagos na bola ng black and white energy. Taiyi, Yasmina. Napasigaw si Morgoth, ngunit wala siyang magawa. Ang bola ng ay at puting na enerhiya ay nagpapakita na sina Taiyi at Yasmina ay nagsakripisyo ng kanilang sarili, gamit ang kanilang mga buhay upang selyuhan ang Xanthocos. Sa ngayon, hindi na banta si Xanthocos, ngunit hindi na makakabalik sina Taiyi at Yasmina. Huminga ng malalim, napabuntong hininga si Morgoth sa kawalan. Akala ko ang mga banal na nilalang na nagmula sa 49 na Taoism ay pawang mga mapagkunwari. Hindi ko inaasahan na hindi sila sumusuko. Yumuko si Morgoth sa bola ng black and white energy ng 3 beses bago itinaas ang scroll sa kanyang kamay. Tumangala siya sa mga kulay abong ulap sa itaas ng formation. James, I have great taste. Napakaraming divine beings ang handang mamatay para sa iyo. You're undoubtedly a great friend. Sa susunod na segundo, si Morgoth ay naging isang amethyst red sword light at pumasok sa kulay abong ulap. Kasabay nito, sa tuktok ng kulay abong ulap, sa A. Black White Amethyst Gold Halo, ang pangunahing sarili ni James ng Path at anonymous na pangunahing sarili ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, nakapikit ang kanilang mga mata, napapalibutan ng mahina. Black White Amethyst Gold Light. Nagmukha itong banal.
Sa gitna ng magkabilang pangunahing sarili, unti-unting lumiit ang isang bola ng kulay abong enerhiya na kasing laki ng kamao habang nilalamon ng dalawang pangunahing sarili ang kapangyarihan nito. Isa itong kakaibang eksena. Maya-maya, binuksan ng anonymous main self ni James ang kanyang mga mata. Ipapaubaya ko sa iyo ang natitira. Ang pangunahing sarili ni Path ay nagmulat ng kanyang mga mata at inikat ang mga ito sa anonymous na pangunahing sarili. Sa tingin mo ba may ginawa talaga ako sa kanya? Tumawa ang anonymous main self. Pagkatapos, itinulak ng pangunahing sarili ni Path ang bola ng enerhiya sa harap niya sa anonymous na pangunahing sarili. Ang anonymous na pangunahing sarili ay nagulat ngunit ay tinanggap ang bola ng enerhiya at kinain ito. Susunod, kailangan nating pagsamahin, mahigpit na sabi ng pangunahing sarili ni Path. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Nanginginig ang kanyang katawan, ang anonymous na pangunahing sarili ay nagtanong, bakit hindi ko ito nararamdaman? It means that she's on my side, seryosong sabi ng sarili ni Path. Hindi kaya ang pagkakaroon ng banayad na landas sa langit. Kant. Nang marinig iyon, sumimangot ang anonymous main self.